Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Subali, pasensya na kung medyo natatagalan tayo sa pag-upload. Busy, madaming gawa ngayon, December. So ito, may dinala sa atin na amplifier, Sony. Subali yan yung model niya. So problem nito, no power siya. Naisaksak daw to sa 220. Sabi na may-ari, fuse lang daw. Baka o fuse lang daw yung sira. So, titingnan natin, aalamin natin kung fuse lang ba talaga. So, ito, sinaksak na natin dito sa, hindi magkasya. May malaki at may maliit na, yan, portion ng plug na to. So, ang gagawin na natin, ginamitan ko na siya ng adapter. So, plug-in na natin yan. Ito. Plug-in na natin. Gumagana na yung 110 natin yan. Nakasaksak na yan sa 110 yung amplifier. So, wala talagang indicator light. So, aalamin natin kung tama ba yung sabi na may-ari nito na baka fuse lang daw. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Noong binuksan na natin, ito yung nakita natin. Ito yung pinaka main transformer niya. So, dadaan siya dyan. So, may relay yan bago gumana. So, ito yung fuse. Nakita ko talagang blown out o pumutok siya. So 5 ampere, 250 volts. So ito yung trigger ng amplifier na to. So transformer din yan, siya yung magpapagana. So siya yung standby. So siya yung magti-trigger para gumana yung main power supply natin. So may supply muna yung dapat para gumana yung front panel. Tapos pag pininit mo yung on, pag walang problema, mag-switch yung relay, tapos gagana yung pinaka main transformer. So ang ginawa natin, so sabi na may-ari, baka fuse lang daw to. So lagyan natin ng fuse. Alamin natin kung talagang fuse lang ba. So ito, meron na tayong panlagay na fuse. So nakalagay na yan mga ka-J lovers. So plug in nga natin, tingnan natin kung fuse lang ba talaga. Yan, plug in natin. So, wala siyang indicator. Pindot tayo, wala rin function. So, hindi gumagana. So, ibig sabihin, hindi lang fuse yung sira nito. Yan, tingnan nyo, hindi lang sira ay fuse. So, meron pa tong sira siguro. So, check tayo mga ka-J lovers. Aalamin natin. Ko. Atyan, isunod ko. So, check natin kung may pumapasok na voltage AC. So, 109. So, okay. Ibig sabihin, pumapasok yung sa transformer natin na step down. So, wala talaga siyang indicator o hindi siya gumagana. So, may posibilidad dahil hindi to gumagana yung front panel, may posibilidad na may tama yung papunta dito sa maliit na transformer kasi siya yung trigger o siya yung magsusupply sa front panel para gumana yung mga ICs dyan o mga IC o mga switching transistor para mag-switch yung relay para gumana yung pinaka main transformer. So try natin i-check tong itong yan parang standby transformer yan o trigger transformer yan, basta siya yung unang gagana bago yung main transformer. So siya yung magti-trigger. So baklasin ko lang to para matingnan natin. So una ko munang ginawa dito, tinanggal ko tong board na to, nasa may bandang taas yan, para yata to sa USB. So, iba pang function, nandyan na rin. So, tanggalin natin tong mga ibang connection para matanggal natin itong pinaka board na sa main amplifier para ma-check natin yung power supply nito, yung transformer, ma-check din natin. So ito na, natanggalan natin siya.
So, pwede na tayo mag-trace. So, check nga natin. Simula tayo dito sa pinakaunang dinaanan ng EC cord natin. So, papunta na tayo dito sa transformer na maliit. Kasi yung isa dyan, papuntang relay muna bago siya dumaan dito. 108. So, ibig sabihin, may pumapasok na supply. So, dadaan yan dito. Yan. Tapos may dinaanan na fuse. Papunta yan dito. So, papunta siya sa transformer. Tapos, may relay din dito na yung isang paa ng isang transformer na malaki, yung pinaka main, nakalagay dito. So, hindi siya gagana hanggat hindi nag-switch on yun. So, may supply yung maliit na transformer, yung trigger ng unit na to. So, meron siyang supply na in. So, 108 AC. So, tingnan natin yung output kung meron. Pag check natin sa output, wala, 0 volts. So, may posibilidad na sira yung transformer o dito may shorted. Check natin yung filter capacitor kung may DC out. Wala rin. So, check natin yung mga diode kung may shorted, capacitor kung may shorted. Kung wala, may posibilidad na transformer yung sira. So, check nga natin. So, chinek ko yung yung diode at transformer dito. So, pag check ko sa transformer, meron tayong na-detect na 6.9 ohm, secondary 3.6. So, bakit kaya? So, hindi pa ako sigurado niyan. Kailangan tanggalin natin to na maayos para ma-check natin na maigi. So, chinek natin yung diode 0.5, tapos yan, parang hindi naman shorted. So, mukhang hindi naman shorted yung yung diode, mga ka-G-lovers. So, pag check ko dito sa may capacitor, mukhang hindi rin. So, baka transformer talaga to. Bali, hinang ko muna yung dalawang paa sa secondary para ma-check ko kung may talagang output siya na AC. Pero kung wala siyang output, malamang sa malamang sira tong transformer na to. So, dapat hindi siya nakakabit. So, titingnan natin ha. Ipa-plug in natin to, tapos i-check natin kung may output siya na AC. Ya, ilingon ko ako. Kaya may kung ba. Bali na ako po yung sa mga sa ko.
Maricen. Tanong mo tumarisin ka na. Fish. Hindi. Katunaw. Maestro. Ang pitching ko. Siya na maigis sa iyo. Yeah. Yan ko na lang at yan. Nung pa-check natin mga ka-J-lovers, wala siyang output AC. Yan. Meron siyang input, pero wala siyang output. So, na-confirm na natin na si Raton transformer. Yan, wala siyang output. So, meron siyang input. So, dahil sila itong transformer, so hindi natin alam kung saan tayo hahanap nito. Pero try ko pa rin siyang titingnan sa online o sa internet kung meron available nito. So pansamantala, gagawan muna natin ito ng paraan para mapagana natin. So try natin, testingin natin. Bali ito yung transformer niya. So tingnan nga natin kung open ba yung primary nito or secondary. Mukhang okay yung secondary nito. Open nga. Kita nyo? Open yung primary. Secondary. So okay yung secondary. So pwede naman itong i-rewind, kaya lang wala tayong pampalit na magnetic wire. So mas maganda pa rin kung ganitong original mismo para hindi magbago yung winding. So dahil wala tayo nito, try natin siyang gawan muna ng paraan. Pero nung tinignan ko tong tong transformer na to, walang nakalagay ng spec niya o specification niya kung ilang volts siya. So wala siya nakalagay. O tingnan nyo, yung model lang ang meron, tapos kung saan siya made, pero wala siya nakalagay dyan na ilang volts. So ang ginawa natin, tinignan natin yung filter capacitor dito kung ilang volts. So nung tinignan ko yung filter capacitor nito, nasa 25 volts yung nakalagay. So malamang sa malamang pababa ng 25 yung supply nito. Pwedeng 20 or pwedeng 18, pwedeng 15, sa mga ganun. So next natin, ang gagawin natin, try natin puwersahin. So try ko muna itong testingin ng power supply. Supply natin ng DC. So rekta na tayo dun sa capacitor. Tingnan natin kung magkakaroon na ba siya ng ng power. So yan, tingnan nyo, 25 volts yung capacitor na nilagay dito. 2,225 volts. Nung tinignan ko yung specification nito o yung datasheet ng transformer nito, wala akong makita talaga na spec nito na kung ilan talaga yung saktong voltage nito. So hanggang iwan ko, basta hindi ko makita. Kaya nagbase na lang ko dito sa filter niya na 25 volts. So nagset na lang ako sa 15 volts DC para matry ko lang kung gagana yung front panel nito, at pag pinindot natin, mag-switch yung relay at gagana yung pinaka main transformer. So yun muna yung ginawa ko dito. So meron ako ditong Benz power supply.
So, trigger lang natin. Yan. So, sinet ko na to sa 15 volts. Nung una kong try dito mga ka-J-Lovers, wala siyang power, hindi siya nag-power, hindi siya nag-on. So, nakalimutan ko pala, hindi ko nakabit yung mga connection. So, minsan nakakalimutan natin. So, nagkakamali din tayo, nakakalimutan natin. So, kinabit ko tong mga connection na to. Tapos yung board, saka lang siya gumana. Pero may problema pa rin. So, makikita nyo, yan o, hindi pa to nakakabit, diba? Yan, kailangan pala to, ikabit to, kasi yan yung supply ng front panel mismo, papunta doon. Yan, nakauna to, inon ko na to. Yan, may supply na yan, no. 14.9, almost 15. So, kabit ko lang tong mga connection, tapos yung pinaka-board niya rin. Yan, nakakabit ko na siya. Tapos, yung connection. Nung pag-power on natin, yan, pag plug in natin, nag-power on na siya. Meron na siyang kulay red. Yan. Tapos pag pindot natin, nag-green. Kaya lang, wala siyang display. Yan, kita niyo wala siyang display. Hindi nagdi-display kasi hindi pa gumana yung pinaka-main transformer nito. So, ang ginawa ko, plinagin ko yung yung AC cord na to sa amplifier mismo. Tapos itong supply natin. So, inoff ko muna siya. Yan. Plinagin ko yung AC cord ng amplifier. Yan. Plinagin natin to. 110 lang. Yan. Tapos, pinindot ko yung Benz power supply natin. Yan. Meron na tong indicator. Gumana na siya, kulay green. Tapos, yung display. Yan. May blue na yan. Tapos, lumabas na yung mga display niya dyan. Yan. Kita nyo mga ka-J-Lovers. So, ang gagawin natin ay titestingin natin to ng transformer mismo. Kasi meron tong kailangang masupplyan din. Kaya kailangan transformer mismo. So, papakita ko na lang sa inyo. Bali, ito yung gagamitin ko. So, ang kukunin lang natin dito itong 110. Kasi dadaan to ng step down transformer. Pag 220 kasi gagamitin natin dyan, baka mas lalong bumaba pa. So 110 yung gagamitin natin kasi dadaan pa tayo ng transformer na step down. So dito, yung 12 volts ang gagamitin ko. Yan, 12 volts. 0 to 12. So pag tinis mo yung output nito, hindi naman talaga saktong 12 to. Mataas to sa 12. So pag naka-DC na siya, umaabot na rin siya ng 15. So mga ganun. Yo, try pa rin natin, pero mas maganda kung mapalitan to ng ganyan na original na transformer. So, pansamantala lang muna, ito muna yung gagamitin natin. So, pag nakabili na yung may-ari, so papalitan na rin natin siya ng original na transformer niya. So, ito na muna ng pansamantala. So, una muna natin gagawin, kakabit natin itong AC. So, 0 to 110 yung ginamit natin dito. So, hindi 0 to 220. So, 0 to 110 kasi idadaan pa natin to ng 110 na transformer, bababa pa yung voltahe nito. Yan, resolder lang natin. So, hindi natin to skip para makita natin kung gagana ba yung transformer na ilagay natin. Okay. So, habang kinakabit ko to, papromote po na ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So, kung sa video to napapanood, pa-follow, pa-like, pa-share na rin ang video na to. So, yan, kinabit na natin yung primary muna. Sunod naman, yung secondary naman ikakabit natin. So, ito yung secondary, 0 to 12 ang gagamitin natin. So, gitna, tapos sa gilid-gilid. So, hindi pwedeng 12-12. Kasi, magiging 24. Tapos, i-rectifier pa, mas tataas pa yan. Eh, yung filter natin ay 20
plus lang yung voltahe niya. Ay, yung ano pala, yung filter pala nakalagay 25 volts lang pala. Kaya nagbaba tayo, nagbase lang tayo doon sa ano niya, sa filter pala, capacitor. So malino naman yung sinabi ko. Basta nagbase tayo doon sa supply ng filter capacitor. 12 volts yun, ay 25 volts yun, di mga 15 to 24 volts ang pili natin i-supply. So 15 lang yung sinupply natin kasi 12 to, pag ginamitan ng rectifier abot pa to ng 15. So pag ginaan mo sa diode at capacitor, so yan, almost matapos tayo sa pagkabit. So nakabit na natin, kita nyo. Ito yung sinasabi ko, kaya kailangan ko ng AC source kasi yan, mayroon pa siya dyan transistor na iwan ko kung para saan yan. Kaya yun ang naisip ko, kailangan siguro talaga ng transformer to. Hindi pwedeng rektahin na doon sa ano, sa may DC niya o doon sa may capacitor. Kaya kailangan AC pa rin kasi meron akong nakitang transistor pa dyan na AC pa yung nagtitrigger. So yan, naikabit na natin yung transformer. So next natin, try natin kung mag power on. So kabit ko lang itong mga connection. I can still breathe.